tagasunod ng Panginoong Kristo. Ang layunin nito ay maipakita ang pinaka-character ng isang tunay na tagasunod ng Panginoong Kristo. Kaya sinabi niya dito sa bahaging nito ay nais ko na ang aklat nito ay magmulat sa iyo sa mananampalataya na magpasigla ng iyong puso tungo sa pangunahing spiritual na saloobin na magbigay ng motibasyon at magbabago sa iyong buhay mula sa kabutihan ng iyong pagkatao. Ito ay fundamental na saloobin o haligi ng Kristiyanong karakter na tinuturo ng kasulatan na dapat taglayin at patuloy na linangin ng bawat tunay na tagasunod ni Kristo. Hindi ito isang kumpletong talaan. Sinasabi niya hindi ito parang kumpletong talaan na mas mangigibabaw sa scripture. Ngunit sinasabi dito ang bawat saloobin o yung mga karakter dito na tinatalakay niya ay mahalaga para sa ganap at matatag na pamumuhay Kristiyano. Yung habang ang mga ibang Kristiyano or mga churches ay abala sa kanilang kaparaanan o pagsisikap ng mapanibago ang iglesia o sabihin natin na maging mabisang iglesia, ay may mga maraming leader ang gumagamit ng iba't ibang uri ng estilo. Narin yung pagtuturo ng mga ilustrasyon, diba? Pamilya kayo kay Stephen Portrait para mas ma-emphasize niya yung kanyang pagtuturo o yung kanyang preaching, gagamit siya ng mga ilustrasyon, magdadala siya ng mga bagay dun sa pulpito na ilalarawan niya kung ano yung gusto niyang iparating sa kanyang pagtuturo. Yung iba pa dito, yung sinasabi na makabagong paraan, yung tinatawag na innovation, yung may smoke fog, at sinasabi pa dito yung idinidisenyo upang makahikayat ng mas marami pang tao sa iglesia. Ngunit ang tunay na substance ng pagsamba ay napalitan ng kababawan ng pag-unawa sa Kristyanismo. Kaya may mga churches na maraming mga sinasabi nilang Kristiyano pero hindi talaga nauunawa ng tunay na pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Yung essence o yung solemnity ng solemnity ay napapalitan ng estilo, yung way of their worship, di ba? Mas mahaba na yung praise and worship at 15 minutes na lang yung natitira sa pangangaral ng pagsamba. Ang kahulugan ay napapalitan yung kahulugan ng biblikal na pagtuturo kesa sa demonstration. Alam naman natin, yung pananampalataya ay nagbubunga sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang nangyayari sa pangangaral ay puro na lamang entertainment. Wala na talaga yung mapukaw yung kanilang saloobin sa tunay na pagsampalataya sa Ebanghelyo. Kaya ang pinili kong character na dapat nasahin natin bilang mananampalataya ay yung obedience, the believer's covenant. Yung obedience daw ay ito ay pang walang hanggang tipan niya sa kanyang Panginoon. Yung unang chapter dito ay nagtuturo na tinatalakay ni J. Mac yung pananampalataya. Sinabi dito na yung pananampalataya is the starting point. Inuna niya yung pananampalataya sa librong ito that the genuine faith is the starting point of the believer. Magandang halimbawa nito si Abraham. Nung tawagin siya ng Panginoon sa Heroes of Faith, Hebrew chapter 11 verse 8, sinabi dito that by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. So makikita natin yung salitang faith ay hindi inalis, hindi na
sinasabi nga dito that the faith is inseparable. Yung faith and obedience, inseparable sila. Pag nanampalataya ka, hindi maaari na tsaka na yung pagsunod. Nananampalataya ako pero tsaka na lang ako susunod. Hindi, magkasunod yung dalawang iyon. Kaya si Abraham ang pinakamagandang example ng faith and obedience. Makikita natin dyan when Abraham sumampalataya siya sa Panginoon, makikita natin obey and went forth. Saan siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil sinabi ng kanyang Panginoon, sumunod siya. At makikita natin nga that obedience, ito yung ating tatalakayin na that obedience, the believer's covenant. Sinabi ni J. Mac, ang obedience ay perfect companion ng faith. That this faith and obedience are inseparable. Dahil kasunod ng pananampalataya ay pagsunod, sinabi niya nga dito, all who profess faith in Jesus Christ must also demonstrate that faith by obeying God's word. The obedience of a true believer, yung pinag-aaralan natin dito, is marked. Ito ay pillar ng isang tunay na tagasunod ng Panginoong Kristo. Kaya sinabi niya dyan, the obedience of true believer with irrevocable and compromising, not grudging, and from the herd. Obedience is therefore an integral part of one's salvation. Sa inaawit natin, trust and obey. Yung lyrics doon na nagsasabi, what He says, we will do. Where He send, we will go. Never fear, only trust and obey. Ito yung nagsasabi. Sa awit na ito, nagsasabi na nagpapailalim sa utos ng Diyos sa kanyang kalooban na malinaw na ipapahayag sa banal na kasulatan. Kaya ang pagsunod ay haligi o pundasyon na kung hindi ito nakikita, ay hindi ito nakikita sa nagsasabing Kristiyano, ay hindi natin talaga masasabi na talagang siya ay tunay na tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Mamaya sa ating preaching, may-emphasize natin itong bahagi nito. Ngunit paano natin makikita that obedience ay believer's covenant? Ito yung pangwalang hanggang tipan ng tagasunod ng Panginoon sa Kristo ang pagsunod. Makikita natin sa ating confession, sinabi dito, napakalaki ng agwat sa pagitan ng Diyos at ng nilalang. Tayo yun. Kaya kahit nararapat na sumunod ang tao sa Diyos bilang kanyang malilikha, hindi niya kailanman matatamo ang buhay na gantimpala sa sarili niyang kakayanan lamang. Kinakailangan ng pusang loob na paglapit at biyaya ng Diyos na kanyang pinahayag sa pamamagitan ng isang tipan o kasiguan. Alam natin, nung lumabag ang una nating mga magulang sa Diyos, sa Genesis chapter 6 verse 5, ano yung tinukoy niya doon? Makita niya yung kasamaan ng tao. Sinabi ng Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa. Bawat haka, isip ng kanyang puso ay palagi na lang kasamaan. Nawala na doon yung kanilang pagkilala sa Diyos. Na ito ay bilang kanilang manlilikha, na dapat yung kanilang Diyos nila na bilang kanilang manlilikha at magbibigawal atin sa Panginoon. Pero dito ay nakita natin ang pagtawag kay Abraham all throughout kay Moses sa Israel. Tingnan natin na ang obedience ay talagang naroon na from the Old Testament. Kung aking nga kung tatalakayin yung covenant, napakalaki niyan. Napakalawak niyan. Dami kung pwedeng talakayin o himayin. Ngunit tignan lang natin yung obedience. Yung obedience ay naroon na from the Old Testament up until to New Testament. Dinidemand na ito from the beginning up to now sa atin. Na bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Kristo. Ito yung pangwalang hanggan natin kasunduan sa Diyos. Kaya sinabi dito sa Old Testament, yung sa Genesis
chapter 17, verse 7, I will establish my covenant. I will establish my covenant as everlasting covenant between me and you. So ito yung establish ng Panginoon sa kanyang mga tao at sinabi dito, your descendant after you for generation to come to be your God and God of your descendant after you. So tignan natin yung covenant pala ay ito yung establish ng Panginoon sa iyo at sa atin na dapat natin sundin. At sa Exodus chapter 6 verse 7 ang tawagin si Moses, kayo aming bayan at ako'y magiging Diyos ninyo at inyong malalaman na ako'y Panginoon ninyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa pagpapahirap ng mga Egyptyo. Sa Exodus 19, ibibigay na yung 10 utos dahil sa chapter 20, ibibigay yung 10 utos. Sinabi dito kay Moses, kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ng aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na hindi sa lahat ng mga bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. At makikita natin dito nung ibinigay na yung 10 utos. Ano yung sagutan ng Diyos at ng bayan ng Diyos? Sinabi ni Moses kung pinaparating na yung salita ng Panginoon sa bayan ng Diyos at yung tubo ng bayan, ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng tuntunin at ang buong bayan ay sumagot na may isang tinig. Lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. At sa huling bahagi, aming gagawin at in-emphasize pa nila lahat ng sinabi ng Panginoon aming gagawin at kami ay magiging masunurin. So, yung pagkakasabi ng Panginoon nung tawagin si Moses, ako'y magiging inyong Diyos at susundin niyo ang aking utos, ito yung kanilang gagawin. Pangwalang hanggang gagawin. Lahat ng sinabi ng Panginoong Diyos ay aming gagawin at kami magiging masunurin. So makikita natin that from Old Testament to New Testament ay naroon na yung pagsunod. At kung ano susundin nila ito, sinabi natin sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2, nung Moses ay nasa gusto na ng kanyang katandaan, kung kanila daw itong susundin, Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commandments I give you today, the Lord your God set you high above all the nations on earth. At sinabi niya kung kanila susundin ko, all this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. So yung pagkakasabi na ako'y magiging inyong Diyos, yung pinaka-possession nila ay Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Sa Deuteronomy chapter 4, verse 7, sinabi doon, anong dakilang bansa ang mayroon sa inyo? Na mayroong kautusan na ibinigay sa inyo ng Diyos. Yung kautusan, nasa kanila yun. Pero ang possession talaga nila ay ang Panginoon. Hindi katulad ng pagan nation na walang ganitong kautusan na ibinigay sa kanila na katulad ng kanilang Diyos. So sinabi dito na if you obey your Lord and God. At anong punto natin na makukuha dito? Sinabi sa punto ng libro ni kinuha kong punto na to sa libro ni Andrew Murray, School of Obedience. Walang ibang paraan upang matupad ang hindi mag-isip na kahulugan na ako ang magiging Diyos mo, maliban dito. Sundin mo ang aking sumunod. Diba kung nababasa niyo yung Deuteronomy, yung paulit-ulit bata pa lamang hanggang sa kanilang paglaki, yung utos, umaga pa lang maririnig na nila na Shema Israel, yung pakinggan mo o Israel. Lahat sila doon makikinig.
At yung utos na binibigay sa kanila ay ibigin mo ang iyong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. There is absolute no way in the inconceivable meaning of I will fear God except through this, obey my word. Sinabi nga dito ni Andrew Murray, it is only wholehearted obedience down to the smallest detail that can satisfy God. Yung pinakamakapagsasatisfy sa Panginoon ay hindi yung performance mo sa loob ng iglesia, hindi yung kasipagan mo sa loob ng iglesia. Kung totoo ba ang salita ng Diyos na iyong sinusunod sa iyong puso, yun lamang ang tanging makapagsasatisfy sa Panginoon. So tingnan natin sa New Testament, obedience in practice. Makikita natin sa sulat ng James dun sa pagbibiin niya sa pananampalataya at pagsunod sa katotohanan ay hindi sa itinumpukan ng pag-ibig natin, kundi sa nakikita sa buhay natin at pinapabuhay. Kaya nang sabihin niya dun sa Santiago chapter 1 verse 22 to 25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito pinapakinggan lamang ninyo, kung hindi ninyo sinasagawa, sinabi dito sa verse 25, ang taong nagsasaliksik, nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang mga gawain. Siya ay taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakatalimot. Diba yung paglalarawan niya dito, yung parang gumarap ka lang sa salamin at pagkatapos ay nalimutan mo ang yung itsura. At lalo na kung pabaling tayo sa salita ng Panginoon, sa mga turo ng ating Panginoon, matatagpuan natin sa lahat ng mga bahagi, ang pagsunod, ang pinaka nilalayo ng Panginoong Jesucristo. Ang inaasahan niya mula sa mga nais maging tagasunod at alagad niya sa buong ministeryo niya. Mula simula hanggang katapusan, ang pagsunod ang siyang pinakadiwa ng kaligtasan. Maalala niyo sa Sermon on the Mount, doon sa umpisahan niya, ang turo na nagsasabi na walang makakapasok sa kaharian ng langit, yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So makikita natin na from the Old Testament to New Testament, naroon na nire-require ang pagsunod. Makikita natin yan sa Matthew chapter 7 verse 21. At lalo na dun sa farewell discourse na kanyang sinabi dito sa mga bahaging ito na verses, lalo na dun sa 21, chapter 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at umutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Kung babasahin yung 1 John, malinaw na sinasabi doon, ito yung pagmamahal sa Diyos. Sinusunod natin ang kanyang utos at ang utos ng Diyos ay hindi pabigat sa atin. 1 John chapter 5 verse 3. At sinabi dito, hindi mo pwedeng alisin na sumusunod ka sa Diyos, ngunit hindi mo siya iniibig. Iniibig mo ang Diyos, pero hindi mo sinusunod ang kanyang utos. Dalawa yun, importante yun. Mahalaga yun. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero hindi ka naman sumusunod. Mahal mo ang magulang mo, pero hindi ka naman sumusunod. Malinaw niyang pinapakita na dito sa sulat na ito na ang tunay na pagsunod ay nag-uugat sa pag-ibig, ginagabayan ng pag-ibig, at sa ganitong pagsunod ay nabubuksan ang landas upang higit na maranasan at makilala ang pag-ibig ng Diyos. Obedience is the main principle of the Christian life. Kaya nga, pag sa atin, di ba, nilalaro tayo bilang Kristiyano, na kung yung oo natin ay dapat maging oo. Huwag tayo magbibitaw ng mga pangako na hindi naman natin pa rin. Yung hindi. Ito yung hindi na tayo makikilala. Ito yung commitment natin as a Christian. Yung gathered meeting natin. Kung ito yung set natin
tayo. At sa sabi pa, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Ito, sinusulatan niya na yung mga mananampalataya dito. Ano yung yung pasayis niya? Kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Kung ano yung narinig natin, ipapakita natin ito sa ating buhay. At dito natin matitiyak na tayo na sa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating buhay. Sa harapan ng Diyos, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Kung po lamang dito ay sinabi ni J-Mac, as sabi ni Andrew Moray sa The School of Obedience, kung hayaan natin siya sa atin ng Espiritu ng Diyos ang ating puso, makikita natin na hindi natin pinapahalagaan ng sapat ang pagsunod sa Diyos. Dahil dito, madalas tayong nabibigo sa pananalangin ng paglilingkod. Hindi rin natin lubos na nararanasan ang masaganang biyaya, pag-ibig at presensya ng Diyos. Ang dahilan ay hindi natin ginagawang sentro ng ating buhay Kristiyano ang pagsunod. Gayong ito ang nais ng Diyos na maging simula at layunin ng ating pamumuhay. Yes, alam natin na ang Diyos ay manlilikha, pero kung wala ito, hindi naging totoo ito sa iyo dahil pagpapunay na hindi ito totoo sa iyo, para nagpapahalaga sa araw ng pagsamba. Require niya yan. Dahil itong araw na ito ay para sa Diyos. Punto lamang ni J-Mac sa punto ng the obedience is believer's covenant nang tayo ay maligtas kabilang sa Panginoon Jesucristo. Nangako rin tayong susunod sa Panginoon. Kaya sa buhay Kristiyano, ang pananampalataya at pagsunod ay dapat magkasamang makita sa ating pamumuhay dahil pareho silang mahalagang bahagi ng ating kaligtasan. Hindi mo pwedeng alisin ang dalawa. At hindi mo pwedeng alisin ang pananampalataya at hindi mo sinurin ka. Dalawa ito magtatambal silang dalawa. Mana naman bawa man ito sa iba. Sa atin din na tayo mga nakaranas ng kaligtasan at biyaya ng Panginoon. Paano ka nagiging matapat sa iyong pagsunod sa salita ng Panginoon at paano ka nagpapahalaga sa araw na ibinigay niya. Sa bahaging ito ay yung pananampalataya at pagsunod ay mahalagang bahagi ng ating kaligtasan. Ito yung reference na aking buha. So, any question po on this part? Very good. Gusto linawin? Yung faith and obedience ito ba? Tangent na tayo. Requirement din ba ito for saving grace para malutan sa vision? Yun ay patunay. Kaya dito sinabi ng J-Mac, dito sa J-Mac, dito sa conclusion niya, sa uling bahagi, nang tayo'y maligtas, yung faith and obedience, wala pa sa atin yan. Kung hindi pa tayo sumampalataya. Ngunit kung tayo ay maligtas, nakaranas ng biyaya ng niligtas ng ating Panginoon, ay required na ito sa atin. Even hindi tayo naman, hindi pa tayo ligtas, required na tayo na kilalanin yung gawa ng Panginoon. Sa Romans chapter 1, di ba? Hindi maikakalila yung gawa ng kamay ng Diyos. So, yung general revelation ng Panginoon na papakita na dapat itong nilikha ay kilalanin itong Creator. Pero hindi yung makapagliligtas sa tao. Ngunit kung tayo maligtas yung saving grace sa Ebanghelyo, sinabi dito, ito yung pangwalang hanggang natin, tipanan natin sa Panginoon, susunod tayo sa Kanya, magiging obedience tayo sa Kanya. Dahil tayo napapatunay na tayo kabilang sa harian ng Diyos, sinusunod natin ang Kanyang Diyos. Sa 1 John chapter 5 verse 3, na ang utos ng Panginoon ay hindi pabigat sa atin. Generation to 6 faith and obedience.
yung magnanakaw na kasama ni Jesus na pa ako, nanampalataya siya at the last moment of his life. Hindi siya nagkaroon ng chance for obedience. Pero, sumumpalataya siya. So, Ang requirement naman ng kung babalikan natin yung pagsisimulan yung misteryo ng Panginoon is repent and believe. Nag-repent siya dun sa 3 oras na yun nakasama niya ang Panginoon. Diba? Nahamak nila ang Panginoon. Then, last moment or last part ay sinaway niya yung kanyang kasama. Ito pa na babagabag sa ginawa natin. Kung nagsisi siya, at sumampalataya siya sa Panginoon. Kung makikita natin na yung pagsisi niya dun sa kanyang ginawa at nanampalataya siya sa Panginoon. iba kasi ginagawang excuse na at the last moment ko, hindi naman ako diba? So, nasa bed na kaya mga patay na. Hindi natin pwedeng kaya hindi naman natin pwedeng bigyan din ng hope yung ano na nasa langit na pero nasa kamay siya ng Panginoon. Nasa kamay siya ng Panginoon. Declarative po. Mamaya may emphasize natin yan sa atin. Sabihin ang pag-ibig. Tako na muna yung regeneration, pag-ibig. Bunga yan ang pananampalataya mo. Sa repentance. Sa medyo ano nga po yun parang nagiging mali implication nga yung regeneration precedes faith. Kasi parang may period of time na ano. Pero kung titignan natin yung Order of salvation. yung Evangelyo may sa Romans chapter 10 verse 17 is faith comes from hearing and hearing the word of God. So hindi natin alam kung kailan siya sasampalataya pero kung patunay na siya ay sumampalataya may pagbabago, may nagsisi siya sa kanyang ano mauna ba, yung pagsisisi yung pananampalataya. Ito yung parang period of time na maaari natin sabihin na nauna ako sumampalataya bago ako magsisisi. Parehas na nangyari yun at the same time. Wala siyang period of time or time break na sumampalataya mo na siya bago siya magsisisi. Yung kalituhan kasi dyan. Paano ka makakapagpalataya kung hindi ka pabubuhayin ng Panginoon? Kaya nauna muna, napitin ka ng Holy Spirit, tapos nag-reflect siya, yung faith and obedience and repentance, nag-reflect siya, confess ka ng faith. Kaya yung sa John chapter 3, sinabi ni kay Nicodemo, hindi natin alam kung saan pumapalo o galing yung hangin. Ganun din yung sa Evangelyo, hindi natin alam kung sino tinusin ng Panginoon. So ang pinaka-means ng Panginoon sa Romans chapter 1 verse 16 is the gospel is the power of God unto salvation. So sa matapat lang na pangangaral ng salita ng Panginoon. At pag-emphasize natin, kung talagang tunay siyang mananampalataya, tunay siyang buka ng Panginoon, ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita sa John, I know my sheep, they hear my voice, and they follow me. Kung totoong mananampalataya nito, ano man sabihin ng salita ng Panginoon, susunod siya, ibigin siya, dahil kung pa siya ng Panginoon. Any question po? Kaya, patay sa kuya, nakatabaw ko sa kuya Les. Yes, sir. So, sige po, tayo po mag-close na panalangin. Ay, ang Panginoon. Ay, Kasi, boy.
ipan namin sa inyo sapagkat tunay, Panginoon, na ang inyong binigay na ipan sa amin ay kayo ay magiging aming Diyos. At dalangin namin, Panginoon, na samahan nawa kami ng Banal na Espiritu, dapat ang mga katotohanan ito na dinalakay sa aming pamumuhay araw-araw at makapagbigay walhati sa inyo. Tunay na katulad ng aming ginamit, to be happy in Jesus is to trust and believe. Dalangin namin